beloved Boss Mike Cervera. Ano lang, no? Nag-deliver sila sa... Oh, ayan, yan mga kababayan ko, ha? Oh, ito yung sinasabi ko sa inyo. Itong si, attorney Baliktad. Baliktad ba? Tama, no? Balikod. Akala ko attorney Baliktad. Ito na, ha? Si attorney Baliktad. Galingan nyo ang pagsisinungaling. Sayang daw ang bayad. Sabi ni Alonto Sarip. Eto ha. Sabi niya ha. Eto na to. Care off natin sa kanya. Kay Alonto. para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. Saan? At Sabi, nag-deliver sila mismo sa bahay nag-deliver sila sa Ilocos Norte sa bahay mismo daw ni Pangulong Bongbong. Saan yung bahay? sa Paway, sa bahay ni BBM. Kita nyo sa Paway, sa bahay ni BBM. Kita nyo mga kababayan ko, sinungaling na kaagad. Abogado pa yan ha, si Abogado Baliktad. Kita nyo mga kababayan ko, taga Paway daw tagalawag si BBM. Yan! Alam nyo na, si Attorney Baliktad. Baliktad din ang utak nito. Bobo rin Nag-deliver daw sa bahay ni Pangulong Bongbong Tapos sasabihin, sa Paway? Hindi naman sa Paway ang bahay ni Pangulong Bongbong. Sa Lawag. Ayan, tuloy. Baliktad kayong lahat dyan. Baliktad silang lahat. Tuloy. Ha? Tinatawanan ni Attorney Claire, Tinatawanan ni Attorney Claire, Oo. At saka may mga katibayan naman, no? Yun na. Buong pangalan po, pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Tuaupan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na sa team namin kay Boss Elizalde ko. Doon pinapost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino. May GC daw, may GC. Baka kasama kayo sa GC umamin na kayo. At kung ilang maleta. Deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang? Malacanang na mga kababayan ng tinukoy. Sabi siguro, eto itanong mo. Tanungin nyo sa amin kung nag-deliver kami sa Malacanang sasagutin namin yan Total naman, nagsinungaling na tayo, lubos-lubusin na natin. Putik na yan, matindi talaga. At, or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Hindi masagot. Nakuha nyo? Mga kababayan, tinatanong siya, una kasi kung sino daw yung makakasagot sa mga tanong. At tinatanong ngayon kung nag-deliver ba kayo sa Malacanang o sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, hindi niya masagot. Pinasa sa iba. Sige. Sino naman? Pasa-pasa ng mic yan. Bakit ka nakamaskarang hayop ka? Eto, nakamaskara Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po kami. Sabi, nakapag-deliver daw kami. Saan? Saan? 41 Forbes po. Ikaw lang lahat ang malo? Kita nyo! Saan ba talaga, mga kababayan ko? Saan ba talaga? Ang tinatanong kung sa Malacanang sabi nung iba, sa Malacanang. Sabi nung iba, sa Forbes. Sabi nung isa, sa Paway. Diyos ko, mga kababayan ko talaga. Halatang-halatang mga sinungaling. Oo, si nanay kasi puro bahala ka na. Sa cloak, sure ako, sila ang bahala. Meron pang commercial, lintik na yan. Tanggalin natin yung commercial.
May commercial. Oo, si nanay kasi puro bahala. Kahit di naman So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. 5 maleta. Pag-aaksayan pa talaga na i-deliver doon ha, 5 maleta. Para kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Kanino? Pagkakaalam ko, Puta, hindi. Pagkakaalam ko, hindi niya na masagot. Para kanino daw yung 5 maleta? Mga gunggong kayo. Para kanino yung 5 maleta? Ang tanong ng reporter ng Net25. Para kanino? Sagutin mo. Putik ka. Gunggong ka. Para kanino yung 5 maleta? Ikaw ang sumagot. Pasa-pasa kayo ng Saldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Ilang maleta ang na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yan ang tanong. Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Ang sagot niya sa Ilocos daw ay 5 maleta. Sunod na tanong. Para kanino po yun? Kay Kong? Para kanino daw yon? Sumagot ka, ha? Sumagot ka. Para kanino daw yung 5 maleta? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Pagkakaalam ko, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Pagkakaalam niya, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Wala ka. Hindi makasagot. Mukhang napilitan tong mga ito, ha. Mukhang napilitan, mga kababayan. Ganyan ba ang witness? Ikaw ang tinatanong, naghahanap ka kung sino sasagot. Yun na. Putik na yan. Si Balikod, baliktad. Siyempre, hindi na masagot, mga kababayan. Puti, hindi ko pwede sagutin to. Mabubuko ako. Hindi pwede. Attorney, help me. Attorney, tulungan mo ko, attorney, ha. Help mo ko. Hindi ko kaya sagutin ito. Hindi ko kaya sagutin. Tik na yan. Ilocano rin yan, si Baliktad. Ayan na. Para maklaro lang, nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At Saan? Puta, sa bahay ni... Ay! Paway! Bistado, mga kababayan, ang script nila. Bistado! Bistado ang script nila. Kaya si Attorney Claire Castro, tawa lang ng tawa. Ayan mga kababayan ko ha. So paano natin paniniwalaan nitong mga gonggong na to? Ayan, maliwanag. Saan diniliver? Hindi ka nga makapagsalita kanina. Saan daw diniliver? Ipasa mo na kay Attorney Baliktad. Para maklaro lang, nag-deliver Para daw maklaro ha. Para maklaro, sabi ni Attorney Baliktad, daw mga kababayan ko, siya na ang sasagot. sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. Nag-deliver sila mismo sa bahay mismo ni Pangulong Bongbong sa Ilocos Norte. Saan yon? At Saan? sa Paway, sa bahay ni BBM. Kita nyo, sinungaling? Wala na ho. Bistado ang kasinungalingan nila. Bistado. Mike Defensor Bingot kasi. Ano ba naman yung mga pinagkukuha mo? Kukuha ka lang ng abogado, baliktad pa. Ayan, tumambling-tambling. Nagkabari-barimbot na yung kanilang mga testimonya. Diba mga kababayan? Bali-baliktad na yung testimonya nila. Alam nyo talagang kapag kapilit ang mga sinasabi, mali-mali talaga lalabas sa bibig eh. Ano po? Mali-mali ang lalabas sa bibig kapag hindi naman totoo yung sinasabi. Di ba, Eliza? Tama, mga kababayan? Sige, tuloy natin.
Mali ka. Hindi sa Paway ang bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Tanga. Ang bahay ni Pangulong Bongbong Marcos, Attorney Baliktad, ay sa Lawag, hindi sa Paway. Yun. Oo. At saka may mga katibayan naman. No? May mga katibayan naman, oo. Pero yung sinasabi mo, Diyos ko ka, puro ka sinungalingan. Ito na. Dito na tayo mga kababayan ko. Bago natin to ituloy. Mag-like po muna kayo, mag-share at mag-subscribe. Sa isang pamilya ho, mga kababayan ko, siraan ka na ng kapitbahay. Ano po? Siraan ka na ng kapitbahay, kumontra na sa'yo yung kabilang barangay, wag lang ho yung kapamilya mo. Ha? Minsan okay na nga yung pinsan, minsan okay na yung tsuhin, sumira sa'yo, pero yung anak mo mismo ang magsasalita against you. Robin Padilla, iba na yan. Ano po? Tama po ba mga kababayan? Iba na yan. Yung anak mo mismo magsasabi na parang sinasabi niya na wala siyang katiwa-tiwala sa'yo. Tao ka mo ha! Diba? Sabi si Man Scarpio daw ang taga Paway. Baka naman sa Paway, kay Man Scarpio sila nag-deliver. So, eto na mga kababayan ko. Ito yung tinutukoy ko. Itong nagngangalang Kylie Padilla, binoljak yung sariling ama, mga kababayan. Sen Robin Padilla if sasabihan ni Duterte for Ayan na, mga kababayan ko. Si Kylie Padilla, mga kababayan ko. Sa mga hindi ho nakakakilala din, ito ho yung ex ni Aljur. Yung Aljur Abrenica, mga kababayan ko. Oo. Tapos mga kababayan ko, napunta na siya kay doon sa Viva Max artist. Yung anak naman ni sino ba to? Yung action star. Sino yung comment niyan? Wala sa ko yun sa isip ko. Sino yung tatay nung sino yun? Yun, hindi, si Jeric Rabal. Jeric Rabal, yung tatay ni AJ Rabal, Marijo. Diba? Yun, Jeric Rabal. Yun po yun, napunta na ho yung Aljur Abrenica at masaya silang nagsasama. Silang dalawa. Alam nyo ba, mga kababayan, ito pa lang si AJ Rabal may anak sa una. Chismis talaga Pero wala namang pong problema, di po ba? Hindi na nga ho nila, dati kasi tinatago ni EJ Rabal na may anak siya sa unang naging karelasyon niya. Na ngayon po kasama na nilang mag-asawa ni Aljur Abrenica at tinanggap mga kababayan ni Aljur Abrenica yung pagiging single mom niya. Diba? Tama ba mga kababayan ko? Dalawa yata yung anak sa una. Diba mga kababayan ko? Dalawa yata. Alam nyo ba yun? Oo. Chika, minute tayo showbiz yan Tapos, hanggang sa, nakilala si Aljur at hiwalay naman na sila ni, si anak ni Robin Padilla. Yeah. Kyril ba? Kyril, oo. Kyril ba? Kyla? Oo. Ngayon mga kababayan, masaya silang nagsasama. Diba? Oo, buy one, take one. Buy one, take two. Oo. Buy one, take two, yun. Pero alam nyo, bilib na bilib ho ako sa ganung lalaki, mga kababayan ko. Bakit ho? Wala naman ho kasing kinalaman kung merong hong nauna na naging karelasyon si AJ Rabal. Wala hong problema doon. Oo.
Kasi wala naman sa buhay niya si Aljur nung nangyari yun sa kanya eh. Di po ba? Wala eh. Ganon din naman si Aljur. Oh, meron ding anak dito kay anak ni Robin Padilla. Oh, na si ano ba to? Kylie. Oh, si Kylie pala. Si Kylie Padilla. May anak din naman si Aljur diyan. Di po ba? Oh, ibig sabihin, oh, pareha sila na may nakaraan at sa panahon na may nakaraan sila, wala sila mismo sa buhay nila parehas. Hindi ho sila magkakilala. Hindi ho sila na magkarelasyon. Kaya, not counted yon sa madaling salita. Hindi dapat inuungkat yon at hindi dapat sinusumbat. Kasi mga kababayan ko, kapag kaho kayo ay nagmahal ng isang single mom, kailangan pati ho yung mga anak kasama. Package deal yan. Di ba? Package deal ho yun. Kailangan ituring mo rin sila na tunay mong anak. Ganon. Di ba mga kababayan ko? Kasi mga kababayan yung iba, hindi, ikaw lang ang responsibilidad ko. Yung anak mo, iwan yan. Iwan mo sa nanay mo, iwan sa tatay niya. Tignan niyo yung yung bobong isa pa. Yung nagsasabi na, Lord! Kung talagang mahal mo ko! Patawarin mo ako! Ganon, sino yun? Yun, isa yun, bobo, di ba? Porke bakla yung anak nung Easy, abay tinakwil eh. Alam nyo mga kababayan ko, kung nasa Biblia na 2 kasarian lang, ang dapat na magsama, baka nakakalimutan ni Alvin, paalala lang natin. Alvin, makinig ka. Nasa Biblia din na huwag kang huhusga, tanga. Tama ba? Tama? Nasa Biblia. Huwag kang huhusga. Pero hinusgahan niya mga kababayan ko. Tama ba mga kababayan ko? Dito na tayo, nalalayo tayo. Si Kylie Padilla mga kababayan ko. Tingnan niyo, pakinggan natin tong kanyang sinabi. Tatakbo daw si Sen. Robin Padilla if sasabihan ni Duterte for Vice President. Your thoughts lang as the daughter. I trust in my father's judgment. Yun na lang pa. Yeah. Aalis na ako ng Pilipinas. Kasama si Sara Duterte sa 2020. Kita nyo mga kababayan ko. Sara, kita nyo mga DDS. Sino kayo? Kumpara sa anak ni Robin Padilla. Nakulang na lang, wala talagang kakwenta-kwenta yung ama niya. Sabihan ba naman na iiwan na ang Pilipinas kung magiging Vice President yung tatay niya? Mag-isip kayong mabuti, huwag kayong tatanga-tanga. Di ba mga kababayan ko? Ibig sabihin, sa anak pa lang, hindi niya na maayos, bansa pa kaya? Tama ba mga kababayan ko? Sa anak pa lang ni Robin Padilla, hindi niya na maayos, bansa pa kaya? Parang si Sara Duterte, pamilya nga niya, mga kababayan ko, hindi niya maayos. Bayan pa kaya? Mag-isip nga kayong mabuti, lumapit nga kayo, dadagukan ko kayong mga DDS eh. Si Robin Padilla, anak niya nga lang, hindi pa maayos, hindi niya maayos. Hindi pa sila magkasundo. Tapos gusto niya pagkasundo-sundayin yung mga Pilipino. Bobo ba kayo? Si Sara Duterte nga, pamilya niya hindi rin maayos. Pamilya hindi niya naayos. Tapos gusto niyo ayusin ni Sara ang Pilipinas? Kundi ba naman kayong mga bobo tanga talaga? Diba? Anak nga, hindi na proud sa kanya eh. Anong pagkakaiba ni Sara at ni Robin Padilla, mga kababayan ko? Anong pagkakaiba? Si Robin, pamilya niya, hindi niya naaayos. Anak niya, against sa kanya.
Si Sara Duterte, pamilya niya rin, hindi niya maayos-ayos. Oh, nasaan yung asawa? Di ba mga kababayan ko, bakit hindi maayos-ayos yung pamilya ni Sara? Sino sa kanila ang may problema? Tanungin nyo sa kanya, dapat malaman ng mga Pilipino yan. Dapat malaman ng mga Pilipino kung sino ang may diferensya, si Sara o si Manscarpio. Baka nakakalimutan nyo, si Sara hindi ginagamit yung Carpio na apelyido. Oh. At tapos mga kababayan ko, yung kanyang asawa, hindi nyo makita na laging kasama. Time! Oh, paano mga kababayan ko? Eh di hanggang dito na lang. Muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe bago po tayo maghiwa-hiwalay. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!